Sir, pasok po. Good evening po. Good evening po, sir. Hello. So, gabi na kayo ah. Opo, sir. Ako si Chris Barillo, sir. Chris, taga saan si Chris? Sa Cagayan po, sir. Cagayan. Po. Cagayan de Oro, Cagayan Valley. Cagayan Valley po, sir. Cagayan Valley. Okay. Ano lingwa nila doon? Ilocano po. Ilocano. Okay. Hindi pa kaya ako napunta ng Cagayan ah. Ano ba tong dala niyo, sir? Mga lumang barya, sir, during Spanish time, saka mga Philippine bills, Yun po, sir. Tingnan natin itong mga to. Oh. Hello? Sino to? Sorry. Ano balita? May event ulit yung one-stop shop. Trinoma. Dun sa dati. Kailan to? June 14, tsaka 15. Ano ba yun? Sabado, Linggo. Siyempre, marami na ako naipon ng plaka. Ayun. Okay. Sige, bigyan mo ako slot. Pengi ako dalawa. Kasi gusto ko magsama ng mga collectibles at mga coins. Pwede ba yan? Okay. Sige. Kita-kits. Okay, tingnan natin kung ano to. So ito ay tinatawag ng mga marabedis, no? Ito yung mga panahon ng Kastila na coins. Actually sa Spain ginawa ito. Opo, sir. Sa Spain. Tapos dito na lang ginamit sa Pilipinas. Ito, Spain din. Mga Espanyol ah. Pero ito, ano na tayo nito? 1957 na yata ito. 57, yeah. King Alfonso XII. Noong 1885. Okay, common na date ito. 1885 na G's. No? 10 centimos de peso. Nalala ko na naman yung maaway sa aking Espanyol doon sa eBay account ko. Akala, napagkamalan ba naman ako Amerikano? Tapos sabi niya, centimos de peso yan, hindi cents. Sabi ko, yun naman talaga yung nakalagay eh. Pinapagalitan ako dahil dun sa pagkasira ng Spanish Armada noong 1898. Grabe yung hugot ni sir. Talagang 1898 Spanish Armada. Yung yung sa Battle of Manila Bay, tinalo ni Admiral George D. ng Amerika. Diba? Alam niyo yun, sir, no? Philippine history yun. Oo, ngayon, Philippine history yun. World history yun. Kasi, dominant world power yung yung Espanya. No? Opo, sir. Tapos dahil, dominant world power siya, sa kanya rin yung mga, navies, yung dagat, no? Meron siyang Spanish Armada na ginagamit niya sa paggera, no? Hindi nila alam, nag-modernize na yung Amerika. Sapagkat sira nung barkong Maine, ay ginera ng Amerika yung Bakal na po yata yung gamit. Bakal na. Bakal na. Yung Spanish Armada, mga kahoy. Kahoy pa lang. Oo, tama. So, walang binatbat talaga yung Spanish Armada. Ngayon, sinisisi sa akin yun. Hindi man ako Amerikano. Wala man ako kinalaman doon. Pati raw yung tapos bitter na bitter siya dahil kinuha raw nung ninakaw ng Amerika ang mga kolonya ng Spain. Katulad ng Puerto Rico, katulad ng Pilipinas, katulad ng Guam. Anyway, ito yung 10 centimos de peso si King Alfonso the 12th. Tapos ito naman, Mexico, si Carolus the 3rd. Half real ito tinatawag. So ginamit din sa Pilipinas, although sa Mexico to ginamit, napunta rin sa Pilipinas to dahil nga din sa trade natin sa Mexico, Manila Acapulco trade. Ito ba sir, kanino ba to? Napulot po ng mga bata sa tabing ilog noon, pinapalitan ko lang. Napulot sa tabing ilog? Oo. Okay. Sa Cagayan? Sa Cagayan po. Pinapalitan nyo lang? Okay.
marami talaga nakukuha coin sa ilog eh, kasi ewan ko, siguro lahat ng mga napupunta ng coin sa ibang lugar, nagko-convert sa ilog, di ba? Baka ganun po. Tsaka siyempre, may mga settlement doon, di ba? May mga, kahit nung araw pa, yung mga sinaunang settlement, sinaunang mga tao, bandang tabing dagat yan o tabing ilog, di ba? Kasi kailangan nila ng source ng water. So, yun yung pinakamalapit na tira. Maring ganun po, sir. Baka meron pa kayong makukuha ganito. Sige. Ito ay bus type na to, actually 1/4 ito. 1/4 gawa sa Pilipinas to. Ito gawa rin sa Pilipinas. Ito sa Mexico. So ito yung 1/4 na bus type. Diba? Tapos ito yung Mexico half real. Tapos ito yung 1885 na Alfonso. Yan, magkakamag-anak yan kasi by succession, di ba? Yung mga hari nun. So itong si Carolus IV, anak niya tong si Ferdinand VII. Tapos ang anak niya si Isabella, Queen Isabella, na nanay ni Alfonso. So, ito ay apo niya. So, pasa-pasa lang yun. Sa monarchy, namamana yung kapangyarihan. Bale, magkano to, sir? Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Ito lang. Ito hindi na kasama. Dito pass na ako. Kayo po, sir. Kaya sir, baka may idea kayo doon sa kung magkano nyo gusto ibenta. Siyempre sa inyo yan, di ba? So, bigyan nyo ako ng maganda, no? Bigyan nyo ako ng presyo na komportable kayong umuwi ng hindi kayo luhaan. Pero ito, sir, hindi na. Wala na. Wala na yan, no? Sige. Kasi yung mga ganyan, yung mga Maravedis, napaka-common yan eh. Common siya, madaling hanapin. Maaaring mahirap dito, pero doon sa Spain, napakarami. Dito rin, minsan nakakuha tayo ng mga horde mong ganun karami. Minsan binibenta lang natin mga 50. So yan, hindi, ako dyan. Tapos na ako dyan. So ito lang, sir. Kayo po, sir. Wala po akong idea. Ay, bigyan nyo ako ng presyo. Tapos, doon tayo kasi kayo yung magbibenta, sir. So, kailangan meron tayo pagsimulan. Kung kung mababa yan, i-adjust ko. Sabihin ko, hindi, mababa yung Kung mataas naman yan, ipapas ko. Pwede ko ba, sir, ang 150? Ano 150? Isa? Yung tatlo lang po. 150 pesos? 150K. Okay, 150,000. Nako. Sabi ko niyo, magbigay ko na. Sige, tama yan. Playing safe kayo. Yun lang, yung 150,000, sir, wala na sa katotohanan yun. Kasi ito, dahil common ito, ang benta ko nga lang dito, nasa 300 eh. Hindi 1,000 pesos. Minsan pa, kung pangit pa, minsan 150, 200, gano'n. Ito, mga 300, 350 yung benta ko nito. Ito naman, ang pinakamataas na Itong bus type, siyempre ang copper sa mga Spanish panahon na Kastila, laging mahirap yan, pero hindi porket mahirap siya ay mahal na rin yung presyo, so meron tayong siyempre collectibility, kung masyadong pangit minsan yung ibang collector ayaw na nila yan. Actually yung kung hindi ako nagkakamali, yung may nabentang ganito
nakaslab na. Ang ibig sabihin ng nakaslab, PCGS, ganito. Yan, ganyan yung example na nakaslab na. Yun, nabenta siya ng $1,900 o 100,000. So ano yun, very fine condition yun. Yung sa inyo, ang kondisyon na sa inyo ay sabihin natin good. Good na lang, hindi makita yung date eh. O kita ba? 1820 something. Hindi kita yung date. So pag ganito, mahirap makita yung date eh. Kasi medyo upod na. Pero parang 1822 yata ito. Ayan. So sa ganitong kondisyon, good na siya. Yung grading kasi, universally accepted yan. Di ba? Lalo na kung nakaslab na, no? Hindi mo pwede sabihin na ito magandang kondisyon ng diba? Meron talaga tayong pamantayan, no? Meron talaga tayong basis kung bakit yung kondisyon pangit, yung kondisyon maganda. Ganun. So, sa pagdating sa coins, nagsisimula yan sa poor. Yung poor condition, halos hindi mo nakita yung date, hindi mo nakita lahat, ganun. May butas, gas, clean na harshly clean, mga ganun. Tapos pagkatapos ng poor, fair. Then pagkatapos ng fair, good. Yung coin nyo, good yan. Good condition yan. Pagkatapos ng good, may very good, may fine, mayroong very fine. So lamang ng yung umabot ng 100,000 pesos, lamang siya ng 5 paligo doon sa coin nyo. Tapos sa inyo, hindi pa naka-slab. So yung ganito, ang bentahan ng ganitong kondisyon nasa 3,000 pesos. So all in all, sabihin natin bentahan niya mga 3. Lagay mo na sa 3.8 lahat. So, with this information, sir, magkano na to? 3.8 po, Senator. Ang nyo? Hindi, 3.8 ko ibibenta yan. Magkano po? 3.8 ko bibenta yan. 3.8 nabibenta. 150, naging 3.8, grabe. Pero yan, magkano sir? Magkano yung gustong ibenta? Pwede naman pong 5. Tumaas pa! 5,000! Pandagdag na yung pamasahe. Pauwi. Pauwi. Siyempre, ang basihan natin dito, yung sa coins, di ba? Yung kung ano yung, siyempre, independent yun, di ba? Kunyari, mag-grocery ka. Hindi mo naman binabawas yung pamasahe mo papuntang grocery pag grocery ka, di ba? O kaya maglo-loan ka sa bangko, ganun din, hindi naman o kaya sa pawn shop, kung magpapasanla ka sa pawn shop, hindi mo naman sinafactoring kung saan ka nanggaling, kung magkano ginastos mo papunta. Yun. 2.8 sir. Sige, gawin na yung 3 na lang. 3? Oo. Okay. 3,000. Saya kung maganda-ganda pa ito ng isang paligo. Pwedeng pwedeng umabot ng agad makikita mo yung jump. Hindi, sa dalawang paligo siguro mga 20 to 30. 20 to 30. Pag isang paligo, doble mo, mga 5,000-6,000 ka. Yun. So ganon, may kaibahan kadikada. May kaibahan talaga, depende talaga doon sa kondisyon. Yan. So 3,000 sir. Yung bills po wala pong sa inyo. Yung bills, tingnan natin. Sa doon sa Sara. Hindi na po. Ito na lang. Sige, so 3 coins, 3 banknotes, 3-3. Okay? Sabi niyo ito dito. Pwede kong tumawad sir.
Pa, tumawad pa. Di ba nag-deal na tayo? Sabi ko, Baka pwede kung gawin 3.5 na lang. Pati yung... 3.5 kasama yung notes. Oh. Sir, kasi naman yung notes nyo, ano na lang yan. Medyo lupay-pay na. Hindi na kaya, sir, ng 3.5 yan. Ano sabi ko? 3.2? 3.3? 3.3. Mga bago. Check yung angulo. Sige. So, 3 banknotes. Electric one. Tatlong banknotes, 3 coins. 3-3. Okay, sir. Wala na magagawa din. Hindi, kala ko tatawad pa kayo. Hindi, inuulit ko lang yung kanina. Ngayon. Ayaw naman yun. Dagdagan gawin 3.5 din. Ulit. Sige, gawin ko. Cut na lang yan. Gagawin ko 3.5. Pero sabihin nyo 3.5. Sige Okay. po. 3.5 na lang po. Hindi, ulit. Okay, from the top, from the top. 3 coins, 3 banknotes, 3-3, sir. Baka pwedeng gawin na 3.5, sir. 3.5! Di ba kanina 3.2 na tayo? Kano ba ito kanina? 3,000. So, parang magiging 500 yung banknotes. Sige, medyo... Sa banknotes, palagay ko break even ako doon. Pero... Sige, meron din naman, pambihira dyan sa coins nyo. Ayan. Maraming salamat po. Thank you. 3.5. Okay. Thank you. Ang napagkasundan po namin ni Sir Angelo, yung 3 coins, 3-2, saka yung bills na 3, bale, tumawad po ako yung 3.5 lahat okay na po sa akin yun. Okay na. Okay naman po siya